Alam niyo, maraming iba't ibang uri ng kulam. Merong kulam na papakainin ka ng pagkain, merong kulam na papasuotin ka ng damit, merong kulam na kukunin yung picture mo. So may iba't ibang uri ng kulam. Pero yung kulam na to, pwedeng pumasok sa tinatawag na tamima, sa akida, sa discussion natin sa tauhid. Ngayon, kapag nakakita kayo ng isang taong kinukulam, anong gagawin ninyo? Tignan niyo muna yung sitwasyon. Kasi yung kulam, magkaiba yung sanib sa kulam. Yung pinagkaiba ng sanib pati kulam, yung kulam ay mamimang kukulam. Tama, yung sanib, minsan wala pa. Pero kapag umabot sa pinakamasamang sitwasyon na, minsan parang kinukulam na yan, yung sinasaniban. Ano yan eh, konti-konti yan eh. Una, stress, tapos maging belaw, tapos parang sinasaniban, tapos parang kinukulam. Ganun yung pag-stage level na yan. Nakuha ninyo? Ngayon, kapag ang tao kinukulam, halimbawa, pogi si Cham, may kinulaman siya, punta sa hospital, wala naman. Di ba? Yung pala, may pinakain sa kanya. Ngayon, kung ano yung pinakain sa kanya, hindi siya makakain ng maayos, sinusuka niya, masakit yung parte ng katawan niya, tapos parang iba yung trip niya, kala niya may nanakit sa kanya, ano yan? Kinukulam yun. Pero pag ganun sa hospital, walang finding sa kanya. Nakuha ninyo? Possible yung pagkulam sa kanya sa pagkain. Meron naman kulam na kung saan yung katawan mo sinasaktan. Yung parang manika, ginaganon ka ng karayo mo. Bakit yun? Kapag nakuha yung picture ninyo, o kaya yung isang pati ng buhok tapos nilagay sa picture. Kaya huwag kayo magkakalat ng picture ninyo. Kasi kapag kinakalat ninyo yung mga picture ninyo, nandyan na yung tinatawag na ayn. Iba pa yung tinatawag na evil eye. Yung parang pag nainggit yung tao sa'yo, talagang gusto kang mamatay ka na, gusto na maging maletse-letse yung buhay ninyo. May mga ganyan na sitwasyon na hindi nyo namamalayan, ginaganon kayo. Tapos idadaan kayo sa kulam. Ang ayn hak, totoo yung kulam at totoo yung evil eye na yan. Kaya dapat lahat ng mga ginagawa ninyo sa buhay ninyo, tinatago ninyo. Hindi nyo kailangan sinasabi. Bibili ako ng NMAX, so yung NMAX ko na. Yung pala, yung tao na sinasabihan mo na, oh, mashallah, ganito, ganyan pala, may galit sa'yo. Sana maaksidente ka, mga ganyan. Kaya tignan nyo karamihan yung mga bagong bili ng mga motor. Di ba bagong bili na aksidente? Kasi bakit? Hindi lahat ng mga tao nakita ka na sa magandang buhay, masaya para sa'yo. Iba dyan, punong-puno na, may stroke na sa galit sa'yo at sa inggit. Yan yung nagiging dahilan minsan ng kulam ng tao na dapat tinatago. Kaya nga sabi sa hadis ng Rasulullah, "Law kana hunaka man sabaqahul qadar la sabaqahul ayn." Kung meron lang mauunahan yung tao sa kanyang qadar, pero wala naman talaga makapagbago ng qadar, di ba? Yung kapalaran mo kasi tinakda ni Allah Ta'ala eh. Kung pwede daw mabago yung kapalaran mo, ang magbabago lang daw ng kapalaran mo yung evil eye. Evil eye kasi yung naiinggit yung tao sa'yo, yung inggit. Kung pwede raw mabago yung kapalaran ninyo, ang makakapagbago lang yung inggit ng tao sa inyo. Kaya dapat hindi lahat ng mga magandang nangyayari sa buhay ninyo, kinukwento ninyo. Hindi dapat lahat ng mga nakakuha ninyo na maganda sa buhay ninyo, kinukwento ninyo. Dapat tahimik lang kayo. Yan yung mga case, sitwasyon ng tinatawag na ayn, o kaya tamima, o kaya ng sanib, o kaya ng kulam.